Ako si Ron, 5 kaming magkakapatid at puro kaming mga lalaki. Dito na kami pinanganak sa probinsya. Ako ang bunso, ang mga kuya ko ay sina Kuya Rob, panganay, Kuya Rod, pangalawa, Kuya Ren, pangatlo at Kuya Ran, pang-apat. Sobrang hirap ng buhay namin. Masaya na kami kapag nagkakaroon ng bigas na maisasaing. Madalas kasi nilagang mais, kamote at nilagang saging ang aming pagkain. Malayo ang bahay namin sa kabihasnan. Pagtatanim ng saging, mga gulay at kung ano-ano pa ang ikinabubuhay namin. Ibinababa ito ng mga magulang ko sa palengke isang beses sa isang linggo. At kapag sinuwerte at nabili ang lahat ng mga produktong ibinaba nila, nakakabili ng masarap na ulam tulad ng mga dilatang sardinas at ilang kilong bigas. Ganito ang buhay namin, halos hindi na rin kami nakapag-aral. Dahil ang oras na igugugol namin dito ay pagtulong na lamang sa aming mga magulang sa paghahanap buhay. Pero kahit ganito, masaya naman kaming magkakapatid. Kontento kami sa kung anong bagay ang mayroon kami. Hanggang isang beses, isinama kami ng aming mga magulang na bumaba sa bayan. Medyo marami-rami din kasi ang mga produktong ibinaba namin. 10 taong gulang pa lamang ako noon, payat ang aking pangangatawan. Ang isa pa, sakitin pa ako noon. Malayo ang nilakad namin bago namin marating ang bayan. Halos 3 oras ang aming nilakad. At pagdating nga sa bayan ay halos wala namang bumibili ng aming produkto. Naawa ako sa mga magulang ko. Nakita ko ang kanilang sakripisyo, ang kanilang paghihirap. Sa mura kong edad ay isang katotohanan ang aking nasaksihan. May mangilan-ngilang lumalapit sa aming mga paninda. Kung hindi bibilhin ng mura ay babaratin pa. Kaya napipilitan ng mga magulang ko na ibenta na lamang ng mura ang mga paninda namin. At dahil nga bibihira lamang kami bumaba magkakapatid sa bayan, ay napag-usapan naming 5 na magliwaliw sa plaza. Iniwan na muna namin sina nanay at tatay sa palengke. Habang nasa kasarapan kami ng paglalaro sa plaza, ay may mag-asawang lumapit sa amin ng mga kuya ko. Kinausap nila ang Kuya Rob ko, panganay namin. Hindi ko alam kung ano ang pinag-usapan nila dahil lumayo sila ng konti. Ilang sandali pa, lumapit sa akin si Kuya Rob. Sumama daw ako sa mag-asawa dahil nagbigay daw ito ng malaking pera, 5,000. Kahit 10 taong gulang pa lamang ako noon ay alam ko na ibinenta ako ng kuya ko. Hindi ako pumayag. Iyak ako ng iyak. Alam ko na hindi papayag ang mga magulang ko, lalo na si inay. Hahanapin niya ako. Pero naging mapilit ang mga kuya ko. Sasabihin na lamang daw nila kina inay at itay na nawawala ako. Nagwawala na ako, ayaw ko pumayag. Iyak ako ng iyak. Pero ilang saglit lang, wala na ang 4 kong mga kapatid. Hindi ko naman na matandaan kung saan bandang nakapwesto sina nanay at tatay. Takot na ako. Pilit akong pinakakalma ng mag-asawa. Hanggang sa maisakay na nila ako sa kanilang kotse. Umiiyak akong nakatanaw sa bintana, baka sakaling madaanan namin sina nanay at tatay. Pero mukhang nakalayo na sinasakyan namin. Hindi ko na alam kung saan na kami banda. Ang alam ko, sobrang layo na namin. May ilang minuto na rin tumatakbo ang sasakyan. Marahil napagod na rin ako sa kaiiyak. Nakatulog na ako sa sasakyan. Nagising ako na nasa isang bahay, pero ikinulong nila ako sa kwarto. Mag-isa lamang ako. Pinakakain nila ako, pero hindi mawala sa isip ko si inay at itay. Sigurado ako na hinahanap na nila ako. Sigurado ako na nag-aalala na sila sa akin. Ilang araw ang mga lumipas, nakakulong pa rin ako sa isang kwarto. Galit na galit ako sa mga kuya ko. Hindi ko lubos maisip ang mga ginawa nila sa akin. Bakit nagawa nila akong ipagbili? Hanggang may mga dayuhang dumating, mag-asawa. Ibinenta uli ako ng mga taong nakabili sa akin mula sa mga kuya ko. Pero sa ngayon sa mga dayuhan,
Mga dayuhang hindi ko kilala kung anong klaseng mga tao sila. Pero mukha naman silang mga mabubuting tao. Sila Charles at Jessica. Dinala nila ako sa Amerika. Inalagaan, pinakain, pinag-aral. Marami akong mga pinagdaanang mga pagsubok, lalo na sa lugar na iba ang kultura. At sa tuwing dumadanas ako ng kalungkutan, galit naman ang namumuo sa aking puso para sa aking mga kapatid ko na nagbenta sa akin. Nagsumikap ako na makatapos. Napakabuti ng mag-asawa na nag-alaga sa akin. Hindi na sila nagkaroon pa ng anak. Sinuklian ko ang mga kabutihang ipinakita nila sa akin. Sinunod ko ang gusto nila dahil alam ko na mabuti ang hangad nila sa akin. Nagtapos ako bilang isang doktor. Pero si Daddy Charles, namatay siya dahil sa hindi na niya nakayanan ng kanyang sakit. Nakalimutan ko ang pamilya ko sa Pilipinas. Wala akong balita kung ano na nangyari sa buhay nila. Siguro dahil na rin sa sobrang galit ko sa mga kapatid ko. Pero naalala ko sina nanay at tatay. Malaki ang perang iniwan sa akin ni Daddy Charles. Kaya kinausap ko si Mami Jessica. Nagpatayo ako ng isang ospital sa aming lalawigan. Hangad kong makatulong sa mga taong mahihirap na walang kakayahang magpagamot. At nang ito'y takdang magbukas, umuwi ako sa Pilipinas. Nabuksan namin ang ospital at nagsimula na itong mag-operate. Kaagad kong pinuntahan sina Inay at Itay sa lugar na kung saan kami dati nakatira. Sina Inay at Itay lamang ang aking nadatnan sa luma naming bahay. Kaagad akong nakilala ni Nanay. Umiiyak siyang niyakap ako. Umihingi siya ng tawad sa akin. Wala na daw ang mga kapatid ko. May kanya-kanya na silang pamilya. At sa iba-ibang lugar na sila nakatira. Sinabi ko kay Inay na pumunta sila sa tinutuluyan ko sa bayan. Pansamantala, umupa muna ako ng malaking bahay. Papuntahin niya lahat ng mga kapatid ko. Araw ng linggo, dumating sina Inay at Itay. Kasama sina Kuya Rob, Kuya Rod, Kuya Ren at Kuya Ran. Galit na galit pa rin ako sa kanila sa ginawa nila sa akin. Nakita ko ang kanilang mga hitsura. Mukha silang mga nagugutom. Naghanda ako ng makakain. Naghanda ako ng mga nilagang kamote, nilagang mais. Ipinaalala ko sa kanila na kahit ganito ang pagkain namin ay sama-sama kami. Hindi nila dapat ako ibinenta. Wala silang kibo lahat. Sinabi ko sa kanila mga pinagdaanan kong hirap. Ipinakita ko sa kanila na galit ako. Tinanong ko si Inay kung bakit hindi niya ako hinanap. Sabi niya, siya ang nag-utos na ibenta ako. Nagulat ako sa nalaman ko kay Inay. Dagdag pa niya, hirap na daw sila ng tatay. May sakit daw ang tatay. Yung perang pinagbentahan nila sa akin, pinambili nila ng gamot. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Lalo akong nilamon ng galit. Hanggang kinausap ako ni Mami Jessica. Alisin ko na daw ang galit sa puso ko. Dahil ang lahat ay may dahilan. Kung hindi daw ako ibinenta ng mga kapatid ko, hindi ako napunta sa kanila ni Daddy Charles at hindi ko naabot kung ano ako ngayon. Nahimasmasan ako sa mga sinabi ni Mami Jessica. Tama siya. Lumapit sa akin si Kuya Rob. Niyakap niya ako. Humingi siya ng tawad sa nagawa niya. Umiiyak siya. Sumunod din ang iba ko pang mga kapatid. Niyakap nila ako, pati sina Inay at Itay. Ipinangako ko sa kanila na magsasama-sama kami habang buhay.